Isang nakakabiglang balita ang kumalat ngayong gabi matapos isugod umano sa ospital si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla dahil sa malubhang kondisyon. Ayon sa mga unang ulat, nasa critical na kalagayan umano ang kalihim at patuloy na binabantayan ng mga doktor. Sa gitna ng pangyayaring ito, lumabas naman ang pangalan ni Senadora Imee Marcos matapos siyang maglabas ng kontrobersyal na pahayag na tila naglalantad ng isang lihim tungkol sa kanyang dating kaalyado. Sa isang panayam, hindi napigilang magbitiw ng maanghang na salita si Senator Imee tungkol sa umano'y mga isyong matagal nang tinatago sa loob ng administrasyon. Ayon sa kanya, may mga desisyong ginawa ang ilang opisyal, kabilang si Remulla, na nagdulot ng hidwaan sa loob ng pamahalaan. Bagaman hindi siya nagbigay ng tiyak na detalye, binigyang linaw ni Imee na panahon na raw para ilabas ang katotohanan, dahilan upang lalong uminit ang espekulasyon sa publiko. Habang patuloy na umaandar ang investigasyon at pinagmumula ng usap-usapan ang kalagayan ni Remulla, nananatiling tahimik naman ang Malacanang tungkol sa issue. Samantala, nag-aabang ang publiko sa magiging pahayag ng pamilya Remulla at ng administrasyon hinggil sa tunay na kalagayan ng kalihim. Sa gitna ng mga lumalabas na revelasyon, maraming mamamayan ang umaasang lilinaw rin ang lahat at magbubunga ito ng katotohanan sa mga nagbabalik na sigalot sa mundo ng politika. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is October 23, 2025 at pangatlo na po natin itong live stream. Okay, okay, ito hindi ko alam baka hindi niyo ito napanood. Baka sana sabay-sabay tayo manood. Okay, may nakita lang ako dito, nasimulan ko lang siya, pero in the whole statements, the complete statements no ni Ombudsman Remulla. Hindi ko naman lahat nadinig. Basta pinag-usapan lang nila si Senator Imee Marcos. Okay? Bakit daw nagkaganon? Okay, pakinggan natin, ha? Pakinggan na natin, mga kaklir, at sabay-sabay nating himayin ang mga sinabi ni Ombudsman. Okay na yung sana, let's pray for the good health ni Ombudsman. Okay? Okay, let's go. Ganda ng ngiti, di ba? Pero naman, pagod yan. Ha? Pagod maging ombudsman. Ang laki ng obligasyon. Hindi biro. Mas malaki ang obligasyon. Anyway, pag DOJ, marami din. Pero kasi, tingin ko nga, paano ba? Siguro mas mabigat lang yung sa, tawag dito, ombudsman. Kasi mga politiko, diba? Politiko sa DOJ kasi ang dami lahat ang criminal case di ba? Na hindi papasok sa Sandigan Bayan, pasok sa yan? Pasok sa DOJ. Diba? So let's see ano ba ang kanyang ni-reveal dito. Pakinggan natin mga kaklir. Wait lang. Okay, sige. Go. Senator Imee Marcos, I just want to ask you, because what do you believe motivates her opposition to your appointment as ombudsman? Ito definitely yung ganitong klaseng tanong kasi tinatanong niya kung ano yung dahilan. Ano kaya ang dahilan ni Imee Marcos? Diba? So, tingin ko yung tanong na yun, personal siyempre kay Senator Imee. So, ibibigay lang naman dito ni Ombudsman Boying Remulla. Kung ano yung naramdaman niya. Siguro based doon sa mga sinabi. Kasi kahit naman tayo, kinontent natin ito mga clear, diba? Sabi natin, kasi mas mukhang mahal niya yung mga Duterte. Diba? Yun yung basa natin. Pero syempre, kung ano yung dahilan niya, personal yon kay Senator Imee. Pero pwede naman tayo hindi manghula, makiramdam, mag-evaluate, diba? Magbigay ng opinion, di ba? Okay, ang ganda ng tawa, mga kaklir, pati nyo, nung dati na hinaharang siya ni Senator Imee, di ba lagi siyang, I will not comment, di ba wala siyang gano'n, di ba? I will not comment, at hindi siyang umingiti,
Pero ngayon, nakangiti siya kasi ombudsman na siya. Sige, tuloy. Nakangiti na siya. Okay. What is the reason? Her politics. 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 Dati no comment siya. Okay. Her politics. She's playing to the crowd. Playing to the crowd. Nakikisama siya kung saan yung feeling niya, patok. Yeah? Playing with the crowd. Kung saan yung patok, doon pupunta si Senator Amy. Diba? Even to the point of naman putting down her own brother. Diba? Medyo yun, diba? Medyo masakit yun. Pero sa kanya, okay lang kasi hindi sila magkapatid eh. Diba? Kaya tanggap niya yun. She's playing to the DDS. So ibig sabihin, ombudsman, si Senator Amy, ay DDS? Payag ba kayo doon mga ka-clear? DDS si Senator Amy? Nararamdaman niyo ba siyang DDS? May lihim, teka lang, sabi ni Maxape, may lihim na pagtingin si Amy sa mga Duterte. Yes, half brother. More power. More power. Hello, Monski. Sabi ni Shirley, shout out din. Hello, Shirley Robosa. Me and myself at second, baka gusto ni Amy tumakbo. President. Baka hindi president, baka vice. Diba? So, pakiramdam niya, dadalhin siya ng Duterte crowd because of politics. Because of politics, gaganunin niya yung kapatid niya. Uy, atin lang to mga akli, disclaimer to Kasi ang Pangulo naman, di naman siya kumikibo si Senator Amy. Yan. Tatas balikat lang yan eh. Kapatid eh. Atin lang naman to. Okay, atin lang to. May sabihin, di ba? Kung yung ibang tao na hindi karelasyon ang Pangulo, walang relasyon, pinagtatanggol. Marami ako nakikita dyan mga vloggers, content creator. Sinasabi talaga kung ano yung nakikita lang ginagawa ng Pangulo, Shirley, di ba? And me and myself, di ba? And Dixie Winter. Ay, si Frankie. Hello, Frankie. From Chicago. Yan. Thank you, Dixie Winter. And hubby niya, si Frankie. Yan. Christian Salayan. Yes. Di ba? Pero because of politics, si Ombudsman Remulla nagsabi because of politics, playing with the crowd of Duterte or the Duterte crowd. Miriam Soto. Diba? Parang hindi yun ang nakagisnan natin na ugali ng isang totoong kapatid. I mean, yung totoong nagmamahal sa kapatid. Hindi minsan kahit magkaaway kayo, ewan ko ngayon minsan kahit magkaaway kayo, hindi aabot sa may iba kang taong kakampihan Tapos iiwan mo yung kapatid mo. Parang hindi ganun. Anyway, sa kami niya, because of politics. So tuloy na i-correlate natin sa ginagawa niya, diba, sa administrasyon, na ang namumuno ay yung sarili niyang kapatid. Let Reyes, diba? She wants to be loved by the DDS. The DDS. Ulit. Her politics. She's playing to the crowd. She's playing to the DDS. She wants to be loved by the DDS. She wants to be loved by the DDS. She wants to be loved by the DDS. Paano yung brother? Diba? Iniwan niya yung pagmamahal niya. Tinanggal niya yung pagmamahal niya sa kapatid niya. Para lang to win the DDS. To win the love of the DDS. Di ba, Shiro? Multiweb D? Asen Rungbi. Aseret Rungbi. Di ba? Bilbao, Vizcaya. Spain. Talaga, akala ko Nueva Vizcaya, Spain pala si Hello. Okay, tuloy. And they're weaponizing their position to ginagamit yung posisyon. Pwede. I got it. Ibig sabihin, para mapakita niya na siya ay maka-Duterte,
at dapat siyang mahalin ng Duterte, gagawin niya ang lahat para hindi mapahamak ang mga Duterte. To the point na magdidemanda siya ng mga opisyal na maaaring kumalaban sa mga Duterte, the likes of Ombudsman Boying Remulla, whose application for ombudsman was blocked. Talagang with all efforts. Diba? With all efforts, with all the sweat, she tried to block the application for ombudsman of Ombudsman Boying Remulla. Diba? Lahat. At yun daw ang dahilan niya. Dahil pag ito, si ombudsman na naging ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, naging ombudsman, ipapakulong daw si VP Sara. So, kita niyo yung point. Paano kung may kasalanan naman talaga? Paano kung may dapat talagang panagutan? It's because they are Dutertes and allies of Dutertes. Hindi dapat managot? Hindi dapat sampahan ng kaso? So, dapat ang makuha nyo dyan the likes of Ombudsman Martires? Diba? Na protected kung sino hindi dapat niyang protektahan? Na parang to the point na parang hindi siya. Siyempre sabihin ko, parang ayoko maging judgmental eh. Parang hindi siya nagsilbi sa bayan? Half-hearted ang dating? May, di ba? Busy-busy ang ating mahal na ombudsman. Baka bukas, makalawa, pupunahin na rin Marcoleta na pumuti na ang bigote. Ayun. Di ba? Tuloy. Vilify my reputation. Vilify my... Ano. Ay, si Atty. Empoy nandito. Oy, Atty. Empoy, thank you Nakakatut si Amy sobrang pagka-DDS. Ikaw ba, Atty. Empoy, hindi ka ba DDS? Tuloy. Position and they're weaponizing their position to vilify my reputation. Okay. Again. Di ba, Atty. Empoy, sabi niya, gagamitin nila yung position nila para siraan siya. Paano bang ginawa? Nag-hearing, di ba? Nag-hearing kahit na eleksyon na. Kahit busy-busy ng mga kampanya, nag-hearing ng 3 beses. Para lang ipakita sa tao na sila, Ombudsman Boying, ang nangidnap kay dating Pangulo Duterte. Bago pa nagkaroon ng hearing, yun na yung kanyang intro. Di ba? Intro, bakit dadalhin ang isang Filipino sa isang banyagang lugar? Diba? Watching from Leyte, Jose Maraveles. Yan. Okay? Next. And to even spread fake news. Yan na. What fake news? Spread pa ng fake news na ko nga. Senator Amy, mukhang mukhang nalilinya ka sa DDS. Kasi sinabihan ka na ni Ombudsman Boying na to the point na gumagawa ng fake news. Hindi maganda yung ganun eh. Hindi maganda ganun laban. Huwag ganun. There was a kidnapping? Ayan. Sabi ko sa inyo. Dinimanda sila bago pa nagkaroon ng trial, na hearing, bago pa nag-start, yung intro niya, alam mo na kung saan ang patungo. Di ba? Kung saan patungo, pabor na pabor. Kay Duterte. At ito ay pinakita niya. Pinakita niya sa mga DDS. Pinakita niya kay Vice Presidente. Grabe, mukhang exhausted si Ombudsman Remulla. Pero nakangiti na. Dati hindi siya sumasagot tungkol kay Senator Amy. Baka inggit kay Bonggit Angela Manguray. Hindi natin alam ano nasa sa loob niya eh. PBBM protect the people. Manang Amy protect the criminals. Yun na. That's Felix. Oo. If that's a kidnapping, the ICC will not accept. Yun. Tama. Kung may kidnapping yung binibintang nyo, hindi naman yung tatanggapin na ICC. Ipapauwi agad yan eh. Di ba? President Duterte in their fold. Nothing illegal has been declared by the Supreme Court after all these months, 7 months. And I think that this thing has to stop. Let the courts decide. Let the justice system
roll properly so that we know liabilities, how the liabilities will be treated by the ICC, because it's there already. Nothing can be done about it. Okay. Now, when it comes to the office, ito no, even before you came in as ombudsman, the office actually faces criticism on backlogs. Criticism about backlogs. Nako, hindi nagtrabaho na mabuti si Ombudsman Martires. Marami bang tinulugan to? Baka tumakbong presidente, sabi me and myself. Maraming tinulugan, backlog, na daming naipong unresolved. Digitalization. Tapos bigla meron palang 2019 na resolution. Kaya Joel Villanueva. Saka dati naman to Supreme Court Justice, bakit hindi siya nagpa-publish ng mga decision? Parang may tinatago no? Hindi ko sasabihin na tinatago siya. Parang. Hindi ako magsasamang gamitin yung parang. Kasi sa mga kilos. Ganun yung nakikita. Delays. Of course, we talked about allegations of midnight appointments already. But be specific on the reforms so that you can reinstate institutional integrity and transparency in the office of the ombudsman. Well, digitization is actually a must. Karen, I was speaking to the deputy ombudsman, and the one from Mindanao was present. Mr. Law was present, Andy Law, and we told them how long does it take to transmit. Actually, I'm also praying for his having good health. Kahit di niya alam. Kasi gusto ko magtrabaho siya na maayos. 'Di ba? Gusto ko healthy siya. Pati mga kasamahan niya dapat manatiling matino. I mean, 'di ba? Dapat manatili sila matino para makita ng tao na sila hindi tulad nung nakaraan. Hindi tulad nung nakaraan. Kung may problema, kung may dapat kasuhan, dapat kasuhan. 'Di ba? An order or at least a document coming from Mindanao. And he says we have to personally carry it there. Oh. There's no digital instrument being used right now because rather if I have it right, even the courts have accepted digital solutions already, and we already have e-filing. And then scanners are abound. We have scanners that can scan documents and make them, you just certify them as duplicate originals, and it can be done. But that's not been done, and that's why it's something that's so urgent. Digitization is so urgent because it is also a way to check on abuses. Yung aging ng documents will always be. Sa Mindanao? Tama ba? Naku, ayusin nyo na yan. Kasi sa Davao City, ayaw ni General Torre na nadudoktor yung blatter. Evident. When you have a digital system. Wala pang digital system that will age the documents properly. So magkakalukay ka manually. And the space that it's taking up, the paper that's taking up the space in the office really is horrendous. We have to hire warehouses for it. We can hire the warehouses, but we will have to digitize all of these files. Siyempre, pag digitize na, mga clear, kahit magkasunog yan, pero na yung backup. Diba? Para sabi naman ni Sec Vince, doon sa DPWH, may backup naman yata yun eh. Diba? Yung kaya, mga ka-clear ha, paki-update yung ako. Di ba yung DPWH sa Baguio, nasira din yung documents? Right? Ano nangyari doon? Hindi ko na nasubaybayan yun. May backup daw ba sila? Pang-backup yun? Yung sa Baguio, nasira. Watching from Doha, si J. Lucio. Pompey, sabi niya, cloud backup. Oo nga, di ba? Law matters. Just curious. Check the case number. Ito. Okay. While 2019 order. Wait, teka. Si law matters muna tayo. Mga clear. Same case ba ang nire-refer? Hindi eh. Ito, mga clear, yung pinakita kanina na dinesisyonan ay criminal case. Yung isa, it's a civil, it's the admin case. Kaya magdadalawa yan.
Kasi kanina yung pinakita ko, yung picture na pinakita ko, di ba, malversation of funds, falsification of public documents, violation of the revised penal code, it's a criminal case. So yung may dismissal na order ng 2016, admin case yun. Admin proceedings yun. Okay, kaya dalawa yun. Dalawa magsihiwalay talaga yun. I-separate nila yun. Okay? Institutionally, we will have a history of all the filings within the Office of the Ombudsman. But then there are so many global companies that already do this. Yes, yes, I know. Is it part of your budget? Not yet, but we have savings. For special projects like this, I think we can utilize savings. We will just inform the DBM. Yon mga ito yan na. Yung mga team itong ganito, di ba? Nakita ni ombudsman. Di ba? So, yung mga project na ganito, pwede silang ipo-prove lang ng agency nila na ito yan. So, saan program appropriations? Kasi di ba wala silang budget pa. That time, di naman nila alam na ganito yung problema. Paano sila magkaka-budget sa 2026? 2026? Kung di yan nakasama, ngayon yun na na-discover. Ito yung mga punto na pwede kang mabigyan ng budget ng DBM through SARO. Kung yung agency nila, kailangan namin ito, kailangan. But you have to prove lang. Hindi lang basta-basta na, pengin pera nga, ganon. So, yun yung sasabi pag unprogrammed appropriations, mga kaklir. Lalo na ngayon, babantayan ng Pangulo at ng DBM yung pag-release ng pera yan. Hindi yan pwede release. Kaya nga sabi ko, di ba natatandaan nyo noong nakaraang araw? Sabi ni Senator Amy, bakit yung nire-request niya matagal na hindi pa nare-release? It's because nasa unprogram. Pag unprogram, dapat i-prove mo. Now, i-prove mo na meron kang para ma-issue ng SARO, dapat galing sa agency, yung magre-request, dapat merong reserve, certified ang Bureau of Treasury, na meron talagang excess, okay? So, tapos napakita mo, ano itong project mo, may feasibility study ka, kumpleto na dapat kang talagang bigyan ng pera. Yun po yung ginawa ng Pangulo ngayon sa 2025 budget. Kaya sabihin natin nagkaroon ng unprogrammed appropriations. Nung nakita po ng Pangulo yan, kasi marami siyang binito, pero may mga natira pa. At the time, ayaw po kasi ng DBM at napuno ng reenactment, yung reenacted budget. Kasi mas mahirap po pag reenacted budget. So ito at least kung nasaan program appropriations yung sobra, maiingatan ng DBM kasi hindi yan mag-release. Okay? So yun yung dahilan doon. About the use of savings for this purpose. Okay. But it's something that we consider very urgent. And the deadline is yesterday, Karen. Yan, okay. Ibig sabihin mga ito lang sa 2026 may question nila ang unprogram appropriations. Yung unprogram, marami yung paglalanan. 11 nga yung nakalista sa nakita ko AFP modernization, pati yung payments doon sa mga arrears, utang sa mga COVID-19 na mga workers, kasama doon sa unprogram. So marami, 11 yun mga clear. And pag may emergency, katulad nangyari sa ating sakuna, lindol, ilan yan? Ilan, di ba? Bigay dito ng pera, magsimula kayo, ito, sabi ng Pangulo, DBM, mag-release ka ng ganyan. Pag ganun emergency, mga clear, pag walang unprogram appropriations, kahit may savings, di ba? May savings kayo, may excess kayo, na-declare ng Bureau of Treasury na may excess But since wala siya sa GAA, naka-declare as unprogrammed appropriation, ang gagawin na nito, sabi nga ni Congressman Tim, kailangan daw supplemental budget. Ang supplemental budget, mga clear, hindi yan pwede in case of emergency. Yung ganito mga kalamidad na kailangan agad ng pondo. Bakit? Pag ganun ang proposal nila, hindi mo na maibibigay yung pera sa tamang panahon. Kasi ang gagawin yan, gagawa ka pa supplemental, para kang gagawa ng panibagong budget. So gagawa ka, papasa ulit ito sa Congress, pagdidibatihan ito sa House, saka sa Senate. Debate. Tapos pag meron ng version ng House, meron ng version ng Senate, magbabay-cam. It's just like the budget ng 2026 budget, GAA.
So, paano mo ngayon makukuha yung supposed to be na nandoon sa Bureau of Treasury at sinabi may excess para magamit agad, hindi mo na magagamit in time for the ayuda, for the help. Doon lang pa tayo, sample pa lang yan mga klira. Dahil wala kang pagkukunan ni. Hinihintay mo pa yung batas na ilalatag ng Congress. Kahit na meron na ang certificate ang Bureau of Treasury na may pondo para itulong agad doon sa mga maaari na salanta. So, yun yung difference. Kaya ang kailangan lang talaga, kaya ang program budget yan, dapat mitikuloso, hindi ka dapat abot ng abot. Diba? Hindi pwedeng abot lang na abot. Dapat naayos, na-check, kompleta ng dokumento. Yun yung point doon. Okay? So, katulad niyan, di ba? Itong budget na to, syempre, wala naman sa GAATO. Wala naman sa NEP ito. Dahil ngayon lang sumulpot. So, pwede ito, if ever, pag kinakailangan, admin.